Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Nako, eto, nagkakahamunan na naman mga kababayan. Nagkakahamunan na naman ng suntukan. Nako, meron pa ako narinig na supot-supot. Walang iya. Ano ba nangyari? Ito kasi pinagsimulan mga kababayan. Dito po nagsimula yung hamunan. So, ang involved dito, si Madriaga, si Baste, si John Vic Remulla. So, yun po yung tatlong personalidad na kung saan umiikot doon yung yung hamunan na naman eh. Hamunan ng suntukan at yung mga salitang baliw, bading, pati yung support eh. Lumabas na rin. Ano ba nangyari? Umpisa muna natin doon sa pinagsimulan. Para mas maganda yung kwento kasi hindi natin alam eh. Mas maganda yung alam natin kung saan nanggaling. Bakit nagsalita si ganito ng ganyan? Bakit nagsalita ng ganyan si ganito? So, umpisahan natin sa simula. Ito mga kababayan, kung matatandaan ninyo, ay naglabas po ng affidavit itong si Madriaga. At doon po sa House Committee on Justice, House of Representatives, binasa po niya ito. At meron po siya nabanggit tungkol sa kay Digong Duterte, Sara Duterte, Baste Duterte at kay Paulo Duterte. Ito, pakinggan natin mga kababayan, yung portion lang na yun, hindi na natin mapanonoorin ito mahaba na to. Yung portion lang na yun, ano ba yung kwento ni Madriaga? Elections in Davao City, where BP Sara was going to run for re-election as mayor. During this meeting, PRRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I've frequently met and discussed with BP Sara, then Mayor Sara, regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. 13. Furthermore, PRD also asked me to profile individuals associated with BP Sara, then again Mayor Sara, because she is his favorite among his children. PRD wanted BP Sara in politics instead of Paulo Duterte, Pulong, and Sebastian Duterte. Okay, so mas gusto ni Digong Duterte si Sara Duterte kaysa kay Pulong at kay Baste. Ulitin natin yung sinabi niya. Atras lang natin ng konti Atras tayong konti. Yan. Para BP Sara in politics instead of Paulo Duterte, Pulong, and Sebastian Duterte, Baste, who he characterized as baliw and bading. Ulitin natin. Sino yung baliw at bading. Respectively yun ibig sabihin, kung sino binanggit niyang nauna, yun yung baliw. At yung pangalawa niyang binanggit, yun yung bading. Ayon daw kay Digong Duterte, sabi ni Madriaga. Atras natin konti. Atras tayong konti para malinaw. Ang pinapalabas ni Madriaga, mas gusto talaga ni Digong Duterte si Sara Duterte sa politics. Ayon niya dun sa dalawa. Ito. Again, Mayor Sara, because she is his favorite among his children. Paborito pala si Sara Duterte. Sabi ni Madriaga, paborito si Sara Duterte ni Digong Duterte. Okay, ito, dire-diretso ka na nga. Baka maragalit na naman yung iba eh. Ito ka na naman eh. BMT, pinuputol-putol mo, tapusin mo muna. Ito, tuloy-tuloy na to. Associated with BP Sara, then again Mayor Sara, because she is his favorite among his children. PRD wanted BP Sara in politics instead of Paulo Duterte, Pulong, and Sebastian Duterte, Baste, who he characterized as baliw and bading, respectively. Number 14. Nako. So, yan mga kababayan. Doon sa affidavit ni Madriaga, sinabi niya na sinabi mismo ni Duterte, base doon sa affidavit ni Madriaga, paborito ni Digong Duterte etong si Sara Duterte, kaya gusto niya etong si Sara sa politics. Ayaw ni Digong kay Pulong Duterte at kay Baste Duterte. Bakit? Ang sabi ni Digong Duterte, kasi eto raw yung isa baliw at yung isa bading. Sino yung pinatutukuhin na baliw? Yung baliw doon, kung pagbabasihan natin yung sinabi ni Madriaga, ang baliw si Paulo Duterte at yung bading si Baste Duterte. Yun po yung lumalabas. Kaya ako nagalit. Nakarating to kay Baste Duterte mga kababayan yung sinasabi ni Madriaga. So, eto na mga kababayan.
Sabi, sinong bading? Oh, nag-react po si nag-react etong si Davao City Mayor Baste Duterte. Bading ako, sabi ni Madriaga. Kung gusto mo, suntukan na lang tayo. No holds barred. Eto na naman si Baste. Nangahamon na naman. Tapos kapag pinalaga naman, umaatras. Si Tore, inamo niya. Ito, sinasama pa niya si Tore. Sabi niya, isama mo pa si Tore at si Bangag. Anytime, anywhere. Just inform me and I will be there. Sabi ni Baste Duterte. Ito na naman siya Puro hamon lang pero pag pinalagan, atras. Diba? Sabi nga ng iba, sayang ang tato. Diba? Hinintay siya ni General Torre dun sa ring. Sa boxing ring. Naka-ready na si hindi naman dumating si Baste. So puro hamon lang. Puro hamon lang itong bading daw, sabi ni mismo ng tatay niya. At hinamon niya si Madriaga. Lit-lit lang ni Madriaga kaya atapang ito si Baste atapang atao siguro sabi niya kaya ko yan si Madriaga, maliit lang yan. Sinasama pa niya si Tore at si Bangag daw. Kay Tore nga hindi ka nakaporma di ba? Binabagit mo na naman si Tore kapag nagsalita si Tore, hinintay ka pa nga dun sa ring, hindi ka naman nagpakita. At ito naman yung isang political commentator, pinagtanggol naman si Madriaga. Sabi, ang tatay mo nagsabi na ikaw ay bading. Huwag kang mandamay ng iba. Sabihan mo yung tatay mo. Sabihan mo yung tatay mong karton. Sabihin mo, bakit yun naman sinabi na bading ako? Kaya mo sinabi na bading ako, at sinabi niya baliw si Kuya Paulo Duterte. Sisihin nyo ngayon si Digong Duterte, hindi yung si Madriaga. Kasi ang nagsabi nga daw noon ay etong si Digong Duterte, sinabihan lang etong si Madriaga. At ang sabi ay bantayan maigi si Sara. Dahil si Sara ang paborito ni Digong Duterte, kaya siya dapat ang papasok sa politika. Yung dalawa, wag na raw. Yung isa kasi baliw, yung isa naman bading. Sino yung baliw? Yun daw si Paulo Duterte. At sino yung bading? Si Baste Duterte. Respectively. Anak ng teteng. So yan na. Dahil po doon sa sinabi ni Madriaga, nag-react nga si Baste at nagamon na naman ang suntukan. Pinagtawanan lang to ni Pinagtawanan lang to ni Rimulya, mga kababayan natanong etong si John Vic. Kasi natanong si John Vic kung ano masasabi niya doon sa sinabi ni Baste na isang ulo lang ang kailangan nila at yun ay ulo ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya sabi ni John Vic, hindi naman niya masyadong inintindi yung sinabi ni Baste Duterte. Ito mga kababayan yung statement ni Rimulya. Puro salita si Baste Duterte. Laki tayo sa kalye. Kung tayo madakdak lang tapos wala namang follow-up, di ba supot ka? Nako. Sinabihang supot. Sinabihan na bading nung tatay niya, na sinabihan pa na support ni John Vic Rimulya. Ang yabang, puro salita. Pero kung tanggalin mo sa Davao, wala naman, ayaw gumalaw. Call him out, matapang ka. Tingnan natin kung gaano katapang ka ngayon. Ayun sabi ni John Vic. Rimulya tinawag na support si Baste Duterte. Nagpalitan ng maanghang na salita si John Vic Rimulya at si Sebastian Duterte matapos ang mga pahayag laban kay Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Rimulya, puro salita lamang umano si Duterte at walang konkretong aksyon. Kasunod dito, tinawag pa ng kalihim na supot ang alkalde matapos magbanta laban sa Pangulo. Nagukat ang issue sa matapang na tirada ni Duterte laban kay Marcos na lalong nagpainis sa tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Sa ngayon, wala pang formal na tugon ng kampo ni Duterte kaugnay sa naging payag ni Rimulya. Ito, pakinggan natin yung interview kay DILG Secretary John Vic Rimulya ng 2x2 Angkor. Kasama po dyan si si Katunying. Sino ba to? Sino ba yung kasama ni Katunying? Sige,
Pakinggan natin si John Vic Remulla. Eh, kinukumusta raw kayo ni Baste. ni Baste? Hindi, actually hindi. Nung nagsalita si Madriaga, nag-statement si Madriaga na ayon daw sa tatay ni Baste, well, dalawa si Pulong, referring to Pulong, ay baliw. Tapos si Baste ay bading. Nagsalita si Mayor Baste, sabi niya, ano daw? Bading ako, sabi ni Madriaga. Kung gusto mo, suntukan na lang tayo. No holds barred. Ayan, Isama mo pa si Torre at si Bangag. Anytime, anywhere, just inform me and I will be there. Sabi ko, ang tapang talaga nito si Mayor Baste. Pero tinawag siyang supot ni Secretary John Vic, hindi man lang yung inamon. Ba't nyo ba tinawag na support? Puro salita eh. Alam mo tayo, laki tayo sa kali, di ba? Kung tayo, matakdak lang, tapos wala namang follow-up, di ba? Di support ka, di ba? Di ba, normal naman sa atin yun. Hindi naman ano yun eh. Hindi mo, di ba? Pero hindi ba kayo hinahamon? Kasi mahilig maghamon to si Mayor Baste. Tulad nga nito si Madriaga. Ito naman. Hindi pa. Bakit Ito naman. bakit kaya? Ang laki ni John Vic. Tumitingin din pala sa hahamunin. Ang liit kasi ni Madriaga eh. Tapos may posas pa. Kambira. Well, Secretary, ako po, kidding aside, yung po bang ganito mga statements ni Mayor Baste, halimbawa, well, inappoint naman siya o inialal siya bilang pangulo ng isang malaking partido, pero yung sasabihin niyang isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos, bilang isang pangulo po ng isang syudad na meron po kayong administrative supervision, wala ba kayong mga tawag doon, mga guidelines tungkol sa gawi ng mga opisyal ng pamahalaan? Pinag-aralan namin yan. Yung sinabi niya kasi is hasn't crossed the line of a direct threat, di ba? It can mean other things. Merong room for interpretation. So, yung ganyan, still within the bounds, hindi siya lumalagpas. Pero ang tingin ko dyan, kung pansinin mo masyado na kung sinasabi niya, lalaki lang kasi charge mo, tapos papaliwanag mo. Diba? Lalaki yan. Pero kung tingin mo, tawagin ko support, wala na, tumimik na. Diba? Baka mamaya mag-react na yan. Pero you have to call him out. You have to call him out na hanggang salita lang siya. Diba? So kung I think it's better that way. So kung ano yung paraan ng pagsasalita niya, tatapatan mo rin ng ganong klase ng pakikipagbardagulan, ganon. Oo naman, ang yabang eh, puro salita eh. 'Di ba? Pero kung tanggalin mo sa Davao, wala naman. Ayaw gumalaw, 'di ba? So, call him out. Let's call him out, 'di ba? Let's call a spade a spade. Matapang ka, 'di ba? Tingnan natin kung gaano katapang ka ngayon. Mga gasaan ng tapang mo. Okay. Teka muna, may pahabol. Si Atong Ang. Okay, so ayun lang, wag na natin pag-usapan si Atong Ang kasi siyempre nag-usapan natin si Baste. Supot daw. Walang Diyos si Baste Duterte. Sabi ni John Vic Remulla. Kasi puro dakdak lang, puro salita, wala namang gawa. Tapos hinahamon si Madriaga kasi maliit lang, tapos nakaposas daw. Ngayon, hindi niya mahamon si John Vic. Laki-laki ni John Vic eh. Laking tao yun eh. Tapos straight body pa. So, ang kaya niya lang hamunin si Madriaga kasi maliit na, nakaposas pa. Tapos si Torre. Si Torre nga, hinamon niya dati, hindi naman siya pumalag. Tapos ngayon, itong Bangag, sinasabi niya, hinahamon niya, anytime, anywhere, just inform me and I will be there. Nako, Baste. Iba na lang. Puro ka lang naman talaga salita. Tama si John Vic Remulla, puro ka lang salita. Wala ka naman sa gawa. So ayan mga kababayan, wala pang sagot si Baste Duterte tungkol sa sinabi ni John Vic Remulla na itong si Baste ay supot. Supot. Tapos sabi naman ni tatay niya, siya raw ay bading. Anak ng teteng niya, no? Tapos si Paulo Duterte naman, sinabi ng tatay niya, baliw naman. Kaya gusto ni Digong Duterte, si Sara Duterte ang pumasok sa politika. So itong yung dalawang magkapatid, si Paulo at si Baste, itong si Baliw at itong si Bading. Ayaw ni Digong Duterte na pumasok sa politika. So ilan po muna mga kababayan, abangan natin kung sasagot at hamunin ni Baste Duterte itong si John Vic Remulla. Pero I doubt it mga kababayan kasi ang kaya lang ni Baste maliliit lang kasi nakaposas. Pero kay John Vic na malaki, matipuno at talagang
Pakasakalin lang siya, no? Iyak na siya eh. Diba? So, ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.